Good news mga Kanoypi, siguradong iiyak na naman ito ang mga bangag na loyalista, lalong-lalo na itong si Haring Becky. Dahil ito nga, kapapasok ng balita na ang COA o Commission on Audit nagbigay ng isang unmodified opinion para sa Office of the Vice President, dyan kay VP Sara. So babasahin ko sa inyo nang marinig nyo mismo yung nakalagay dun sa Independent Auditor's Report. Kasi napakaganda nito Nagpapakita to ng talagang magandang performance at talagang malinis na pamumuno ni VP Sara sa opisina ng Vice President. So simulan natin. Iyak na naman ito mga loyalista pag narinig to. Opinion. We have audited the accompanying financial statements of the Office of the Vice President, which comprise the Statement of Financial Position as at December 31, 2025, and the Statement of Financial Performance, Statement of Cash Flows, Statement of Changes in Net Assets, Equity, Statement of Comparison of Budget and Actual Amounts for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of OVP as at December 31, 2025 and its financial performance, cash flows, changes in net assets, equity, and comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements, including a summary of significant accounting policies in accordance with the International Public Sector Accounting Standards. Grabe, talagang international Ito, panghuli, basis for opinion. Importante ito. Makinig kayo. We conducted our audit in accordance with international standards of supreme audit institutions. Our responsibilities under those standards are described in the auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the agency in accordance with the revised Code of Conduct and Ethical Standards for Commission on Audit officials and employees, together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in the Philippines, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. So klarong-klaro mga Kanoypi ang laki ng tiwala ng Commission on Audit sa Office of the Vice President na talagang ilalagay dun sa auditor's report nila yung opinion nila na ito nga talagang nakapag-comply itong Office of the Vice President sa kanilang mga financial reports. Talagang very transparent na lumalabas na talagang walang tinatago. Ultimo, bawat sentimo at piso ng pondo ng bayan na pumapasok dyan sa opisina ni VP Sara talagang nagagamit ng tama, wasto, at talagang walang korupsyon sa nakikita natin dahil hindi naman magbibigay ng ganyang opinion ng COA kung may nakikita sila mga anomalya unang-unang rason yan. Pangalawa, talaga nagtatrabaho si VP Sara at nagagamit niya ng wasto ang pondo dahil nga kita nyo ang ganda ng disbursement rate o yung tinatawag natin na yung pondo na nagagastos niya nasa 81%. Ibig sabihin sa total ng pondo, ibig sabihin yun na yung mga napunta sa mga tao, beneficiaries at sa mga proyekto talaga. Tapos yung isa pa dyan is yung tinatawag natin na allocate na sa mga proyekto, 92.32% yun. Yun na yung mga total ng mga napirmahan na mga kontrata, kumbaga nakalatag na yung mga proyekto. So talagang nagpapakita lang na ang ating VP Sara Duterte nagtatrabaho talaga sa araw-araw. Hindi katulad ng iba dyan na puro forma ang inaatupag. Kung sanang tamaan itong isa, Kaya yan, iiyak nito panigurado ang mga loyalistang bangag. Maghihintay na naman yan ng mga isyong ipupukol kay VP Sara. O kaya naman, mag-iimbento na naman ng mga fake news dyan. Sari-saring mga kasiraan para lang meron silang may content. At yan nga, para bumaba ang rating si VP Sara na patuloy pa rin namang umaakyat dahil nga sila, kabaliktaran na nangyayari. Bagsak na bagsak sila sa ratings kahit dyan sa SWS. Kaya ngayon, umahabol sila sa paraan ng paninira. Kaya ito
napakasarap lang talaga sa feeling, no, bilang isang Duterte supporter, dahil kahit na anong klase ng panggigiba pa ang ginagawa nila ngayon kay VP Sara, talagang kinakawawa nila yung tao eh. Kinakawawa nila hindi lang si VP Sara, pati yung pamilya, mga kaalyado, ultimo mga simple mga supporters na nagpapahayag ng ating mga damdamin eh, talagang gusto nilang patahimikin. Parang nagiging silent martial law, yan ang opinion ng karamihan ngayon. At yun no, talagang ang Panginoon hindi talaga nagkukulang na ito, pag nabalitaan ko ni VP Sara, sigurado kung matutuwa siya. Yung trabaho niya, yung sakripisyo niya, kahit papaano pag nabasa niya itong report galing sa COA, ay feeling ko talagang gaganda ang kanyang pakiramdam, ang kanyang mood, no? So ayan mga Kanoy P, hanggang dito lang tayo. At lagi ko lang kayong i-remind na maging makabayan kayo lagi, nang sa ganun eh, maging Singapore din ng Pilipinas one day. So hanggang sa muli, ang inyong siga sa mga siga, Tigasing Noy P. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Baka Oh. Maano? masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ah, Ano? doon yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.